As far as we know, and to verify that she had no departure order, she had a visa. But apparently, and in the course of the hearings ng Senate, her visa was cancelled. There are many things about it because the cases against her or involving her have not yet been filed. We're still conducting case build-up. This is a very interesting development. Oo, napaka-interesting na development nito, guys, ang naganap kanina. So alam natin, mga kotsero, kanina pumutok yung balita na si Garma ay naaresto sa sa US. But apparently, more information has already come in. Kanina kasi nanguhula lang tayo eh. Ano ba nangyari? Ano bang kaso? Kasi kakaputok lang ng balita eh, di ba? Kakasabog lang ng balita. But now na merong mga mas bagong impormasyon na pumasok, eh parang napaisip ako bigla. So, ito po yung unang isa-isahin natin yung mga balita. So, now we know, si Garma ay na-detain. Detained in US for canceled visa. So, apparently, sumugal itong si Garma. Pumunta siya ng Amerika knowing na canceled ang visa niya. Japan pa lang daw, alam na niya na baka hindi siya makapasok ng US. So, wait, panoorin natin yung announcement ng DILG. Ito muna. PR 104 last Sunday here. PR 104. She arrived in the US in San Francisco. Wala siyang hold departure order. She's not been charged with a crime, kaya pwede siyang lumabas ng bansa. As far as we know, and to verify that she had no departure order, she had a visa. But apparently, and in the course of the hearings ng Senate, her visa was cancelled. Ang US Immigration INS, US INS, nag-flag sa kanya. Detain sila. So apparently, sumugal siya pumunta ng Amerika. Doon pa lang pwede ng dami ng pwedeng isipin, di ba? So now we know na wala siyang kaso. Nagki-case build up pa lang sila. So ang main persons of interest dito sa case build up nila ay si Garma at saka si Leonardo. Konektado ito sa pagpatay kay yung PCSO executive. Konektado yung kay Barayuga. Apparently, sabi po din sa balita, ang sabi, she was held in the detention by the US Border Control because her visa was canceled already. Ang laking sugal nito kay Garma. Alam niya, number one, na mahigpit ang immigration ng Amerika. At kapag pumunta ka ng Amerika, kailangan meron kang valid na visa. It seems na habang ongoing yung mga proceedings sa Quadcom, nag-judgment call ang US Embassy na i-cancel yung kanyang visa. Unless, merong nag-request na cancelin ang kanyang visa. Medyo conspiracy theory na yan, na merong nagpa-cancel ng kanyang visa. Conspiracy theory na yan. Hindi tayo makakasigurado dyan. Although, it will not be farthest from the truth. Probably, inisip nitong nagpa-cancel na ito, makakasuhan itong si Garma at posibleng maging flight risk. Sabi pa dito sa balita, she was certainly when she was on the way to Japan, she was in Japan going to the US, she was informed that her visa was canceled already. So sa Japan pa lang, mga kotsero, sinabihan na siya na cancel na yung visa niya. Pero pinilit pa rin daw niya. Anong meron sa Amerika? Or anong meron sa Pilipinas na tinatakasan niya? Diba? Kung magtatago lang naman, bakit dun pa sa bansa na kailangan ng visa? So for me, it's very interesting. Ang naisip ko, baka ang tinataguan niya, hindi ang Quadcom, hindi ang DOJ, baka tinataguan niya si Digong. Kasi mga kotsero, first and foremost, wala na siyang obligasyon sa Quadcom. Drifted na yung kanyang contempt. Malayang-malaya na siya kahit saan niya gusto pumunta. So, hindi rin mag-i-issue ng warrant of arrest laban sa kanya ang Quadcom. Si Leonardo ganun din. Pero hanggang ngayon, hindi pa nagpapakita si Leonardo. It's okay, nakuhaan naman na siya ng judicial affidavit. Ngayon, pagdating naman sa kaso, wala pa namang kaso. Case build-up pa lang naman. So, wala siyang dahilan magtago sa Pilipinas. Wala siyang dahilan magtago sa gobyerno. Ayan, mas malinaw. May dahilan siyang magtago sa taong nilaglag niya. And alam niyo mga kotsero, I have a feeling na merong yung teorya,
na tinataguan niya si Digong holds water. Alam niyo kung bakit? Dahil dito. Dahil sa balita na to. DOJ to offer witness protection to Royina Garma. Di ba? O, pakinggan ngayon natin yung sinabi ni Remulla tungkol dyan. There are many things about it because the cases against her or involving her have not yet been filed. We're still conducting case build-up. In any case, she's considered a very important witness by the Quadcom. That's why we intend to offer her witness protection for that matter. At least for the matters that the Quadcom is seeking from her. It is very interesting na pagdating ni Garma ay o-offeran siya ng witness protection. Alam niyo kung bakit? Kasi mga kakonsyero, o-offeran ka lang ng witness protection. Number one, if you are a legitimate witness to a crime. So, you have seen, you have heard, you have perceived with your five senses the commission of a crime. Pangalawa, kapag sa witness protection kasi, kaya mong i-positively identify kung sino yung mga nag-commit ng krimen. As in, masasabi mo, dahil nga nakita mo, narinig mo, na-experience mo yung commission ng crime, mapapositively identify mo kung sino yung gumawa. Hindi rin ako magtataka kung o-offeran din siya ng plea. Baka mag-plea bargain. Meaning, gawin siyang state witness. Ngayon, sa pag-state witness na, mga kotsero, ibang level naman yung state witness. Pag state witness ka naman, dapat ikaw ay kasama. Dapat kasama ka sa conspiracy. Ibig sabihin, kasama ka sa mga suspect. Kasama ka sa pumatay. Kapag gano'n naman, kailangan muna merong admission kay kay Garma na she is indeed part of the plot to kill Barayuga. Pero kapag sinabi niya yon, pag inamin niya, nakasama siya sa plot na patayin si Barayuga at umamin din siya, nakasama siya sa plot sa pagpatay doon sa 3 Chinese na nakadetain sa Davao Penal Colony, ang ano mo doon, makukumpirma mo, pwede siyang mag-state witness doon sa reward system. Kung si Garma, magkakaroon ng, let's say, magko-confess siya sa kanyang crime. So, number 1. Tapos, magpa-participate pa siya as a state witness. O, 2 ka na. O, di, syempre, sasabihin ng judge, o, sige, dahil tumulong ka to the achieving of justice doon sa mga biktima ng war on drugs. O, di, let's be lenient ng konti. Walang problema. Bawasan natin ang sentensya mo. Yun. Pwede yun. Nangyayari yun. But again, mga kotsero, it's within the discretion of the judge. O, hindi ka pwede mag-demand. Bahala si judge doon. Ang tanong, ganito. Kung ipapasok siya sa witness protection program, ibig sabihin, may threat sa kanyang buhay. Baka yun ang dahilan, ba't siya tumakbo? Huwag niyo kong kalimutan, mga kotsero, ang trigger palagi ni Garma, yung anak niya. Mayroon kang problema. Kanino ngayon ang gagaling yung threat? Wala nang pakiyang wala nang pakiyang Quadcom Apparently, wala nang pakiyang mga kongresista. Bakit? Nabigyan na yung judicial statement niya Nakapagbigay na siya ng judicial affidavit niya So, sino ngayon ang tinatamaan? Sino kaya ang most probably banta sa buhay ni Royina Garma? Na sabi nga ni Remulla, she is a very important witness. Alam na natin kung sino.